morning mga kanukis, welcome back to my channel, Jojo Siamo TV. So salamat pala sa nanood at saka bagong nag-subscribe na mga kasamahan natin. Maraming salamat sa inyo, malaking tulong yan. At saka sino yung baguhan at napadaan mga kanukis, so please subscribe and hit the notification bell button na lang mga kanukis at select nyo yung all para parati kayong updated sa mga videong i-post natin sa susunod na mga araw mga kanukis. So ngayon mga kanukis, yung kaganapan na gagawin natin ngayon is pupuntahan natin yung kaibigan natin, yung yard niya. So ito mga kanukis, ito yun si Mr. Anthony Mark Anthony Bula Luna. So taga dito lang din yan sa Davao area, Toril area mga kanukis. Medyo malapit lang, tricycle lang yung gagamitin natin. Pupuntahan natin yung yard niya at saka titingnan natin. Ito pala si Mark Anthony Luna mga kanukis is newbie to, baguhan to sa pag-bibreed, pero determinado siya mga kanukis. So tingnan natin yung setup ng yard niya, kung makakuha tayo ng mga good idea, adapt natin mga kanukis, at kung ano yung pwede din natin ma-suggest sa kanya, magsasuggest tayo mga kanukis. Tulungan lang naman yan eh. So yun lang mga kanukis. May nagtanong mga kanukis, ano daw yung magandang gamot para sa halak mga kanukis. So marami namang ang sagot ko dyan mga kanukis. So hindi naman tayo, disclaimer lang ha, hindi tayo expert, pero based on our experience, marami din tayong alam tungkol sa pagmamanok kasi tagal-tagal na nating nagbe-breed. So ngayon, advice ko lang to, pwedeng sundin, pwedeng hindi din. So walang pilitan. So ngayon, since nagtatanong siya, ganito. Ang ginagamit ko kasi yung Primoxel. Sa mga may halak or pisik, Primoxel ang gamit ko kasi yung Primoxel kasi triple action yan. May tinatawag na amoxicillin, may paracetamol at saka may tylosin. So alam naman natin yung tylosin mga kanukis is broad spectrum antibiotic yon. Pag sinabi nating broad, makapal, or malapad, malawak. Malawak yung coverage niya sa mga sakit na tatamaan niya. So maraming sakit yung nadadala niya. At saka yung alam naman natin yung amoxicillin na isa din sa content ng magaling yan sa mga infection, magaling din yan sa sipon. Saka yung may mga maga, yung maga ang mata, may mga sugat, magaling din yan. So may isa pa is yung paracetamol. Paracetamol, alam naman natin pag may sipon ka, may fever ka talaga, at yung may kalintura, yung may lagnat. So swak na swak yung Primoxel yan mga kanukis, kasi may paracetamol, yan. So para sa masakit ng katawan at saka sa fever, yung mga lagnat. So isa pa mga kanukis, hindi lang dyan, maraming tatamaan ng Primoxel. Yung pisik, halak, coryza, basta marami talaga mga kanukis. Kaya yun ang gamit ko. So mga kanukis, yun lang ang katanungan sa atin. So hope makatulong at nasagot ko ng tama, kasi yung sinasabi ko dyan is based on my experience lang. So hindi tayo doktor, hindi din tayo dalubhasa. Based on my experience, yun lang talaga ang sinishare ko lang. So mga kanukis, tara na, puntahan na natin si Mark sa kanyang little yard. Okay, dito na tayo sa bahay ng ating newbie breeders, si Mark.
So ito yung yard niya. Yeah. Ito yung Check, ubot pa kayo. kuha niya, rear. San? Yan. Yun pa oh. Half ni no. Oo. Crossbreed yan, ano? Heritage breed yung banat niya mga kanukis. Ito yung kuha niya oh. Mga rear niya. So alagang probiotic yan. JNM probiotic. So yung pinagdeliveran ko kanina ng probiotic mga kanukis, malapit lang Gmall. Mga 50 meters lang ata or 30 meters bahay na niya. So binisita na rin natin. Ito yung rear niya. Yan. Saka maganda din yung style niya, neat style lang. So masyadong malaki yung area niya. Pwede pang gawing dalawa to. So ito yung Black Australorp niya mga kanukis. So 4 in 1. Isang lalaki, 5 babae. Wala na ba ni pagkuhan ako? Oo, na. Nagitlog na ni, wala pa. Ito mo pa pagsugod. So start na ni nagitlog mga kanukis. So yan yung Black Australorp niya. So ito yung sisiw niya. Dalawa. Mani mong gipicturan? Oo, ano. 3 weeks. Healthy masyado mga kanukis. Biyag. Bakit lead light na to? Hindi na kailangan ng init mga kanukis. Lead light na. Yun ang sinasabi ko. Good breeder, good listener. So lead light na para sa manok. Palungan na nag-adlaw. Palungan na nag-adlaw. Sabihin lang. Ito yung brother niya mga kanukis. Pilay gasto ni mo ni Mark. Yung gastos daw niya nito is na ang ano mong ganda ni ang frame. So ang plywood na lang kung ansa. so mga nasa Sa mga 300 to 400 siguro ang plywood. At Then the rest is mga ano na kining mga scrap. so from ito yung brother niya mga kanukis, sabi niya from scrap to. So yung ginastos niya dito is ito lang. Plywood So lang. kung talagang bibilin mo lahat at saka magpapanday ka, itong ganito kalaking itong ganitong kalaki, gagastos to ng mahigit 2,000 ata na libor. Pero from scrap to brother, maganda na. 300 lang yung gastos niya. So ito yung sisiw niya. So alagang probiotic din yan. So pila pa kadlaw na kainom ng probiotic. Ipalit ni mo ni, imong hatch ni. Ipalit na ako. So binili daw niya to mga kanukis. May ididemo ako sa kanya. Kasi may nakita ako mga kanukis, parang galing pa siguro to sa binilhan niya. To talagang mamatay to. Yan mga kanukis, unti-unti papayat yan at saka kung hindi mo maagapan to, mamamatay to. Tested and proven ko yan. Kuha ka ng probiotic Mark. Ididemo ko sa inyo paano buhayin to. Butang ni butang igilanan eh. Ang kuha nito dry. Dry yung paa niya at saka hindi pa nag-ipot ng puti. Pag mag-ipot na yan, delikado na yan. Ikuan lo ko Mark, tagay ko ka ng Markings. Kani. Okay. Kaya ako gano'n. Probiotic tingala na. Nakay dropper. So ito kanukis, 2 days nito kakain na to. 2 days. Ipaim na. Yan na ako. Wala kay dropper? Kana de. Lahi na, dili na, ano na. Loko po. Sige lang, kuha na lang. So yan na ako. So hindi, yan ang technique diyan mga kanukis sa mga ganyan. Yung sabi nila gamburo yan. So parang gamburo din kasi dry yung paa. So hindi nakakamatay ang gamburo mga kanukis, pero ang ikamamatay diyan is yung dehydration kasi hindi kakain, hindi inom. So yan. Ilang watts yung kuan mo, Mark? 40 watts. Debe. Sige. Tingal. Yan. Sige, boy, isa.
Sige pa. Promise mga kanukis, balikan natin, markingan natin to, balikan natin after 3 days yan. Buhay yan. Tested and proven, 100% yan sa akin. Yan lang ang ginagamot ko sa pag maganyan yung sisyo. Walang wala yan yan yung mga appearance na talagang mamatay mga kanukis. So yun ang advice ko. Hindi man tayo magmamagaling pero talagang marunong tayo. Isang tingin lang natin sa mga sisyo, alam kagad natin kung ano yung gagawin. Ito pa may isa pa Asa? Taghana ni Mark eh. Wala? Oo. Wala na. Luya na na. Dehydrated na na. Ano? Oo. Wala na na. Oh. Sige. Tingal. Ikuan lang yan mga kanukis. I-pure lang yan probiotic. Okay na yan. So hanap pa tayo dito. Buti natingnan ko tong mga sisiw niyang binili. Dami Mark. I-pure na lang ni painuman eh. Ha? Daghan. Napaw. Pure na ako. Sige lang, itingal lang sa nag-sure para makakuan. Nya, mailhanin mo na siya. Basta yung ani gani appearance oh. Basta yung ani gani. Oo. Nya gaan, nya uga og tiil. Matambling na siya, makuyapan na usahay. Oh. Basta gaan. Ang mahalata mo mga kanukis, yung sisiw, pag ganyan mo, magaan, at saka tingnan mo yung tiil niya, ay itong paa niya, dry. Tsaka yung kuan niya, yung mukha niya, parang mapayat. Ano, compare mo sa, at saka, yan, ang appearance niyan, ganyan oh. Yan, ganyan yan sila. So, suspected gamburo yan. So, hindi nakakamatay yung gamburo mga kanukis. Karamihan sa nagbibinta ng sisiw, hindi nagagagamburo. B1 lang talaga. So, ngayon, madali lang gamutin yung gamburo, yung sinabi ko kanina. So, tali Mark. Dili na, buhi na, tali. So, ganyan lang mga kanukis, yung pinaka simplest way. Pag nakakita kayo ng sisiw ng ganito yung forma, huwag niyong pabayaan yan. Kainumin nyo niyang probiotic, ganyan. Yan talaga yung makuan talaga yan, madisgrasya. So, Markingan lang no? marking lang para ang purpose ng paglagay natin ng markings mga kanukis is yung follow up niya bukas painom ng probiotic. Pero mas maganda kung may ganito ka syringe. Pero yung maliit lang. Syringe no? Yung 1 ml lang okay na yun. Tagpila isa palit mo ni Mark? 100. Ha? 100. Asan mo na palit? May juice. So yan mga kanukis ha. So tingnan mo tong ano na yan dalawa na probiotic agad. So homebreed niya to, okay masyado. So healthy oh. Diba? Yan. Ito yung area niya. Nagitlog na daw itong mga kanukis. Yan. Yan, linalagyan na niya ng markings. Pero straight 3 days ba rin? Straight na 3 days na, kauna. Obserbahin na. Mga kanukis, pag suspected gamburo pala, wala talagang gamot yan, bakuna lang. So pag hindi ka nakabakuna,
kailangan nyo lang i-hydrate yan sila. Kasi dehydration yung nakakamatay dyan. So probiotic lang. At saka itong advice ko naman dito kay Mark sa kanyang brother, dapat sa day old pa lang, wag na niyang linagyan ng mga feeder tulad yan. Saka yung Rysol kasi halo sa pagkain. At saka yung feeder, masyadong mataas yan para sa day old. Lalo na mahina yung sisiw. So, pag hindi nakakain 3 to 4 days yan, talagang masisira yung sisiw. So, ngayon, mas maganda sana pag day old, wag nang maglagay ng feeder at saka yung Rysol. Karton lang, or kung walang karton, bili ka lang ng mga old newspaper. Yun ang ipo-flooring mo, tapos doon mo ilalagay yung mga pagkain nila, saka yung waterer. Kailangan lang talaga electrolytes or yung probiotic sa sisiw. So every 3 days naman, kailangan lang talaga palitan yung every 2 to 3 days, palitan yung sahig ng newspaper para parating malinis. So mga kanukis, isa din ang ilaw, sabi ko kay Mark, dapat nakadikit lang sa sisiw talaga, hindi masyadong mataas. Saka yung napansin ko rin mga kanukis, yung opening ng kuwan niya, yung ventilation, masyadong madami, malaki. Dapat sarado na yung gilid, saka yun doon sa kabila, at saka ito. Mag-iwan lang siya ng kaunting ventilation kasi doon papasok yung hangin, kaya hindi mami-maintain yung temperature sa loob. So kaya yung sisiw kulang sa temperature. So mga kanukis, may katanungan additional pa si Bro Mark. Regarding sa pagturo katong injectable na vaccine. So asa sa banda? Ano injectable vaccine mo? Ano imin katong sa vitamins? Vitamins. So pag mag-inject ka, pisilin mo. Yan, yung may kuan at saka paslant lang. Slant pa na. Pero mas maganda dito na lang sa paa. Sa hita. Dire na lang. Dire Huwag mong patamaan yung buto. Ano lang? O yung mga muscle lang. Si karamihan sa mga injectable, intramuscular, meaning sa muscle or laman. Kasi nga sa dire sa leg niya, basta naikat may gulang. Dire, mas maganda ang leg kasi sa rear kasi mahirap dito sa pitso dahil mapitso yung rear. Di tulad ng heritage breed na maraming muscle dito. So dito ka sa kuano, pisilin mo lang tapos slant lang. So advice ko rin Mark, yung kuan mo, yung bilhin mo yung insulin. Yung syringe na pang insulin. Maliit yung kuan niya, maliit yung dagom, yung sinulid niya. Needle niya maliit. So mga kanukis, babay na kay Sir Mark. Bro, ano na ko? Salamat tadi. Salamat sa sa gitudong mga techniques. Okay. Nakita ko lang kasi yung mga sisiw niya at tinulungan natin kasi newbie, bagong salta pa sa chicken world. Mga kanukis, alis na tayo. Mga kanukis. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't